Okay, ayan. So, ang training po natin ngayon is Tau Elevate Achievement Program. Ayan. So, sa mga bago, ayan. So, bago to sa inyo, pero sa mga luma na malamang, alam nyo na to, pero refreshment lang tayo. Okay? Ayan. So, start na tayo. Okay. So, yun. So, pinakaunang topic natin, the importance of training. So, sabi dito, training is the backbone in building your network. Okay? So, dito, napaka-importante dito yung, sa ganitong klaseng negosyo, napaka-importante sa atin yung pag-a-attend ng training. Tama ba? Diba? Kailangan, sa lahat ng trainings na pinapasa sa chatroom natin or sa mga live, kailangan nakaka-attend tayo kung hindi naman tayo busy. Okay? So, alam naman natin mga OFW, pag minsan busy yan. Pero pag natsambahan mo na hindi ka naman busy, mas maganda, ilaan mo yung free time mo sa pag-a-attend ng training. Okay? Sabi nga dito, backbone in building your network. Kung sa tao, ang backbone natin is yung spinal cord. Di ba? Yun yung pinaka-importante sa atin. So, sa negosyo naman natin, training naman yung magpapatibay sa atin, training naman yung tutulong sa atin sa pag-build ng network natin. Okay, so mamaya i-discuss pa natin kung bakit napakahalaga ang pag-a-attend ng training sa negosyo natin. Okay? Ayan, so next natin. Training is the backbone in building network. Okay, sakto lang. If I had 6 hours to chop down a tree, I'd spend the first 4 hours sharpening the axe. Okay, so sabi dito, kung meron siyang 6 na oras, ayan, sa pagpuputol ng puno, yung unang 4 na oras, ang gagawin niya is hahasain niya lang yung axe niya or yung wasay daw. Okay? Yun yung hahasain niya. Okay, bakit? Kasi syempre, i-compare mo, halimbawa, okay, meron tayo ditong dalawang nagpuputol ng puno. Okay? Yung isa, pareho sila, meron silang 6 hours. Yung isa, ang una niyang ginagawa is, pagpunta nila sa bundok kaagad, ang ginagawa niya kaagad yung isa is namumutol na kaagad ng puno. Yung isa naman, ang ginagawa niya is, nagsha-sharpen muna siya ng axe niya or naghahasa muna ng axe niya. Okay? So, yung isa, yung naunang lalaki sabi niya, bakit kaya yung pag tinitignan niya yung isa, bakit kaya yung isa nakaupo lang, naghahasa lang ng axe niya. Okay? Pero yung isa naman, dire-diretso lang siya sa pagpuputol ng puno. Okay? Pero after ng 4 hours, yung pangalawang tao naman, ang ginawa na niya is nag-start na rin siya mamutol ng puno. So, at the end, after 6 hours, ang mas maraming naputol na puno is yung pangalawang tao compared dun sa naunang tao. Bakit? Kasi unang-una pa lang, ang una niyang ginawa, bago sila namutol ng puno is, hinasa niya muna yung axe niya. So, ganun lang din po sa negosyo natin. Kailangan dito is, kailangan mong umattend ng training para kailangan mong, hasain yung sarili mo sa lahat ng pwedeng mangyari or sa lahat ng mga objections or sa lahat ng mga pwede mong pagdaanan sa negosyo natin. Okay? Kasi meron kang mga pagdadaanan. So, pag wala kang training, the moment na na-discourage ka, o di kaya may nagsabi lang na ayoko yan or na-scam yan, mag-give up ka na kagad pag wala kang training. So, ganun po ka-importante yung training natin. Okay? Ayan. So, build your confidence. Okay? Sa negosyo din natin, dahil sa training na bibuild din yung confidence natin. Kumbaga sa isang building, okay? Pag ikaw gumagawa ng building, ano ba yung mas matagal na binibuild? Yung basement ba niya? Or yung sa taas ng building? Or yung first floor hanggang sa kung kahit anong level yan. Okay? So makikita natin pag minsan, halimbawa, dati kasi nag-stay kami sa Ortigas. Yung katabi naming building or katabi naming condo dati is nagpapatayo sila ng building. So dati nasa 20th floor kami. So nakikita namin, sobrang tagal nilang maghukay or mag-start. Okay? Yung basement niya, ang tagal nilang ginawa yun. Okay? Sobrang lalim yung pagkahukay nila. Pero nung tumayo or nung nag-start na sila sa basement, dun sa first floor, second floor, third floor, mas ang bilis na niyang tumayo. Okay? So dito, gano'n lang din.
yung training natin nakakatulong din sa atin para ma-build yung confidence natin. 'Di ba? Pag nag-share ka ng negosyo, pag sasabihin ano yung mga products mo, ano yung marketing, paano kumita diyan. Pag may confidence ka sa pag-share ng business natin dahil naka-attend ka ng training, mas madaling maniwala yung tao sa'yo. 'Di ba? Compared pag sasabihin sa'yo, ano ba yung products nyo? 'Di ba? Sabi, ay, etong products kasi namin, ganito, kasi, 'di ba? So, hindi mo alam kung ano yung mga components ng products, kung ano yung gamit niya, ano ba yung, ano ba yung hindi pwede doon. Okay, itong Grace ba, pampapayat ba yan, pampuputi ba yan? Okay, baka pinagkapalit mo na yung sip to pit tsaka sa Grace. 'Di ba? Dahil wala kang training or kulang yung confidence mo sa pag-share ng products o di kaya yung marketing plan natin. Okay? Ayan. Next. Ayan. So, training enables you to develop good learning and listening attitude. Okay? So, dito nga, dahil sa pag-attend din natin ng training, syempre, ang una natin gagawin is, so actually ito is good listening and learning attitude. So, kailangan mauna yung pagkikinig bago ka matututo. Diba? So, pag nag-a-attend tayo ng training, kailangan meron kang GLLA. Hindi yung sinasabi na tinatawag nating acne. Ano ba yung acne? Alam ko na yan na the moment na pag nakaupo ka or nakikinig ka sa Zoom or sa live natin, mamaya may nadidiscuss yung speaker, sasabihin mo, ay, alam ko na yan eh, ganyan naman yung dati, ganyan naman yung ganito, ganyan. Okay, kilala ko na yan, alam ko na kung ano sasabihin ng speaker, ganito, ganyan yan. Okay, so dapat sa atin, lalo na pag nag-start tayo or kahit matagal na tayo, kailangan meron pa rin tayong GLA. So dapat hindi mo sasabihin na pag may nagtutok is alam ko na yan. Okay, kailangan open ka pa rin sa new learnings na ituturo. Kumbaga dito is kailangan baso. Okay, halimbawa sa isang baso na hindi ka dapat puno. Na the moment na pag nakikinig ka ng training, pumaapaw na yung learnings mo. Dapat lagi dito yung baso, kumbaga kung baso ka, kailangan paunti-unti, hindi nagpumaapaw na yung learnings doon. Okay? Konti-konti lang. Okay? Ayan. So, ang next naman, syempre, is yung attitude. Okay? So, importante din po yung attitude natin sa negosyo. Okay? So, sabi nga dito, attitude is more important than skills. Diba? Dun sa ating NLO, 80% dapat is sa attitude at 20% ang nasa skills. Okay? So, kahit sobrang dami mong alam, kahit sobrang dami mong ideas, okay? Or ang dami mong capabilities, pero kung wala ka namang attitude or sablay ka naman sa attitude, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging successful sa negosyo natin. Okay? So, kailangan pa rin dito is, ang una mong babaguhin is yung attitude natin. Alam ko, pare-pareho tayo lahat, walang tagon. Iba yung attitude natin nung wala pa tayo sa ganitong klaseng negosyo. Diba? Walang pakialam sa oras, walang pakialam sa mga kausap, diba? Pero pagpasok natin sa ganitong klaseng negosyo, kailangan natin baguhin yung attitude natin. Okay? So attitude is more important than education. Yan. So napaka-importante din dito na kailangan hindi po tayo naka-base sa kung anong napag-aralan ng mga taong nakakausap natin or yung mga sponsor natin or yung mga uplines natin. May mga successful dito, may mga successful dito na high school graduate. May mga successful dito na hindi nakapag-aral. Or may mga uplines tayo na sobrang bata pa, kumbaga mas matanda tayo, college graduate, o mga college graduate tulad ko dyan. Okay? So dapat hindi yun yung nagiging basehan sa atin para igalang natin or pakinggan natin yung sponsor or yung upline natin. Okay? Kung ano man yung natapos niya, it doesn't matter. Okay? Dapat makinig pa rin tayo sa kanya kung ano yung sinasabi niya. Kung sinabi niya mag-attend ng training, kailangan gawin natin yan. Okay? So, sabi nga dito is, pag doktor ka, okay, halimbawa may sakit kami, or may sakit yung family natin. So, ang gagawin natin, mag-i-inquire tayo sa doktor o pupuntahan natin yung doktor. Okay? Pag teacher ka naman, yan, ipapasok natin yung anak natin sa school. Pero pag sa ganitong klaseng negosyo, pag yung nauna sa atin, mas bata man yan, hindi man niya nakatungtong or hindi man niya nakapagtapos ng pag-aaral, kailangan is pakinggan pa rin natin sila. Kasi sila yung nauna sa negosyo natin. Ibig sabihin, mas marami silang alam
na hindi natin alam. Magkaiba yung sa employment, magkaiba yung sa pag-aaral natin sa ganitong klaseng business. Okay? So, kailangan pa rin nating makinig sa kanila. Yun. So, wag nating gawing basehan yung edukasyon para makinig tayo sa mga applies or sa mga sponsors natin. Okay? May natutunan po ba? Mabilis or sakto lang? And comment kayo sa comment box para alam ko. Ayan, so next tayo. Ayan, so avoid acne attitude. Ito nga yung sinabi ko kanina na alam ko na yan. Andyan pa ba si Manpiero? Hindi niya ako naiintindihan. Okay. Anyway, so alam ko na yan. Ibig sabihin, pag sinabihan ka ng sponsor mo or ng upline mo na mag-attend ka ng training, dapat hindi mo sinasabi na, ay, alam ko na yung topic niya, ay, alam ko na yung i-discuss niya. Okay? So, kailangan dito, pag sinabihan tayo na mag-attend ng training, kailangan sabihin, yes, upline. Always say yes, upline, kasi wala namang ituturo sa atin yung mga sponsor natin or yung mga upline natin na hindi maganda. Okay? So, lahat ng ituturo nila sa atin, maganda. At kung kaya mo namang gawin, gawin mo. Okay? So, ayan. So, always say yes, upline. So, avoid yung acne attitude. Okay? Ayan. So, next is learn the business as soon as possible. Okay? So, dito kailangan is be responsible or meron kang responsibility sa negosyo natin na aralin yung business. Hindi lagi dapat na nakaasa sa apply na, ay, apps, meron akong ganito, ganyan. Or sa sponsor mo, ganito, ganyan. Diba? Dapat sa atin, kusa rin tayo nag-aaral ng negosyo. Kasi sabi nga dito is, negosyo natin to. Hindi naman to negosyo lang ng apply mo or ng sponsor mo or negosyo ng katabi mo or yung mga kasama mo sa unit. O pag nasa unit or mga empleyado, ayun. So, eto, kapag naging successful ka kasi dito, hindi naman yung apply mo yung gagastos sa pera na kinita mo dito. Hindi naman yung sponsor mo, yung sasakay doon sa sasakyan mo. Tama ba? Diba? Ikaw naman yun. So, kailangan, kung ano yung papagawa sa'yo, kung kailangan aralin mo yung negosyo, kailangan alamin mo yung products natin, alamin mo yung marketing plan natin, kailangan gawin mo yun. At mas maganda, kung kaya mo naman aralin ng mas maaga, much better. Okay? Kasi syempre, sabi nga nila dito, mas maaga, tama ba? Ayan, so mas maaga ang maaga. Tama ba yun? Ay, yun na yun. Okay? Ayan, so mas maganda pag maaga mong matutunan kasi syempre, pas maaga mong natutunan yung negosyo natin, mas maaga mo siyang i-share at syempre, mas maaga kang kikita sa business natin. Gusto mo ba yon? Or kung tatagalan mo naman yung pag-aaral ng business natin, tatagal din yung result na gusto mong makuha sa business natin. Okay? So, kailangan dito, bago ka pa lang naman, or it's your first time sa ganitong klaseng negosyo, kailangan aralin mo yung business. First week, second week, third week, dapat alam mo na mag-present. Dapat the upcoming days, pag-aaten ng training, dapat alam mo na kung paano mag-present din ng negosyo, paano magsagot ng mga objection crusher or objections ng mga prospect natin or yung mga nakakausap natin. Okay? So, okay ba yon? Yan. Next natin. Ayan. So, good learning and listening attitude or GLLA. So, ano ba yung mga trainings na kailangan nating attendan sa ganitong klaseng business? Okay? So, unang-una is yung presentations. Okay? About sa marketing plan and about sa products natin. Ayan. Sa Tao Elevate, ayan. So, meron tayo every Sunday, 7 p.m. Ayan. So, pwede kang maka-attend. Pwede ka rin pasali ng mga prospects mo kasi presentation nga ng company. Okay? So, NDO naman or NLO. Ayan, NLO sa Tao Elevate na yan. So, New Leaders Orientation. Every Tuesday naman yan ng 7 p.m. Okay? So, kailangan tandaan mo kung ano yung mga oras kung kailan ginaganap yung mga trainings natin. Okay? Yung top training, ayan, or yung tinatawag natin na Tao Elevate Achievement Program. Ayan, so wala pa. So, ito pa lang, sa grupo pa lang natin. Technical trainings, ayan, so wala pa naman yan sa DTC, pero abangan natin, magkakaroon din tayo niyan. Special trainings, may mga special trainings tayo tulad ng mga leadership training, BMS training, and may mga iba-iba pang mga trainings ang bawat group. Okay, so kailangan nakaka-attend ka pa rin nun. May bayad man yun or wala, kailangan
nagagawa mo yung part mo na mag-attend ng trainings. Okay? CSEL and bandings. Ayan, sa grupo natin, every Thursday, ngayong araw, yung CSEL and banding natin, iba pa yung mga meetings under sa per team, under sa organization natin. Okay? Group meetings, ayan, so may mga group meetings din per sponsor. Ayan, so iba-iba. So, ayan. So, yan po lahat yung trainings na kailangan mong attendan, okay, para matutunan mo kung paano pagawin yung business. Okay, kung hindi mo alam kung kailan yung schedule niyan, so pwede mong tanungin yung sponsor mo. Apps, pwede pang pasend ng link or pasend ng FB Live para mag-attend ako ng training. Okay, so ikaw na yung magpusa na mag-ask ng link sa mga sponsors pag nakalimutan nila i-send sa'yo yung training links. Okay? Ayan, so never stop learning because life never stop teaching. Ayan, so kahit pare-pareho yung nagpapatraining sa atin everyday, okay, iba-iba pa rin yung learnings na matutunan mo sa bawat topic na i-discuss niya sa atin. Okay ba? Ayan, so next natin. Ayan, secrets. Ayan, Secrets of the Millionaire Mind. T. Harv Eker. Sabi niya dito, avoid I know that already attitude, or dito nga is yung acne attitude. Ayan. So, yun lang naman daw yung secret ng mga millionaires. Kailangan walang acne attitude. Kailangan pag sinabihan ng upline, gawin mo to. Kailangan yes, upline ka lang. Okay ba? Type nyo nga sa ating comment box. Yes, upline. Ayan, para makita ng mga upline nyo, para pag sinabihan kayo, gagawin nyo talaga. No? Yan, so comment sa ating comment box, yes, apply. Ayan, so next natin, the truth according to T. Harv Eker. Ayan, so rich people constantly learn and grow while poor people think they already know. Tama? Tama ba to? Di ba? Mostly, i-compare mo yung pag nakakausap ka ng mga mayayaman, talaga attend sila ng attend or mahilig silang magbasa, mahilig silang mag-attend ng mga conference, mahilig silang mag-attend or makipag-usap sa mga kapwa nila business-minded ba. Pero pag mahirap, pag sinabihan mo na mag-attend or may negosyo ka na i-share sa kanila, sasabihin, ay alam ko na yan, di ba? Recruit yan, di ba? Pagbebenta-benta yan. Di ba? Ganun yung thinking ng mga mahihirap. Yan. So, since nasa Tao Elevate na tayo sa ganitong klase negosyo, ang mindset natin is payaman. So, kailangan everyday nag-grow tayo at natututo tayo. Ayan. So, dapat continuous yan, yung learnings natin. Okay? Ayan. So, ayan. So, meron tayo dito, poor people mindset and rich people mindset. Dito sa poor people mindset, ayan. So, believe life happens to me. Sa rich mindset naman, I create my life. Ayan. So, sa poor mindset, sabi dito, life happens to me, ibig sabihin, kung ano na lang yung, kung ano na lang, or uso, sunod sa uso, di ba? Mga, pag poor mindset, kung anong mangyari sa akin, yun na yun. Pero pag mayaman ka naman, ang thinking naman nila doon is, sila yung gumagawa or nag-create ng life nila. Okay? So, sa poor mindset, think small. Ayan. Sa rich mindset, think big. Focus on obstacle pagdating sa mga mahihirap. Lagi na lang, ganito, ganyan. Diba? Walang asukal, walang kape. Ayan. Walang bigas. Diba? Walang man lang internet. Ba't yung kapitbahay namin may internet? Ba't ako wala? Diba? So, yun. Pagdating naman sa mga mayayaman, ayan, focus on opportunities. Kahit meron na silang mga negosyo, naghahanap pa sila ng ibang opportunity na pwede nilang ma-leverage pa yung pera nila. Diba? Kaya pag minsan mo, may-ari na ng McDo, may-ari pa ng gasolinahan or something. Diba? Meron silang mga iba't ibang klase ng negosyo pag mayayaman or business-minded. Ayan. Sa poor mindset naman, focus on working income. Ayan. So, ibig sabihin, linear income. Kung ano yung trabaho lang nila ngayon, doon lang sila nagpo-focus. Kung halimbawa, empleyado, di ba? Kung nag-work siya as government employee, so yun na lang, doon na lang siya nakafocus. Hindi na siya naghahanap ng ibang pwedeng pagkakitaan. Pero pag sa rich mindset naman, ang ginagawa naman ng mga to, open naman sila sa source of income. Okay? Yung invest lang sila ng invest mga iba't ibang klase ng negosyo. Okay? So, poor people mindset, learn and let fear stop them. Ayan. Sila na nga yung wala, sila pa yung takot.
Tama ba? Baka ma-scam ako dyan. Hindi pa nga nagbibigay ng pang-pay-in. May scam daw. Tama ba? May mga nakakausap tayo na gano'n, may scam daw siya. Ayan. So, sa mga mayayaman naman, ayan, so mataas dito yung tawag doon, risk, act in spite of fear. So, kahit alam nila or hindi sila sigurado sa papasukin nila, pero alam nila na maganda, pinapasok pa rin nila. Diba? Yung mga mayayaman. Yun. So, kahit sa klaseng negosyo naman, meron talagang risk. Okay? So, it's up to you na lang kung papasukin mo or hindi. Ayan. Sa poor mindset, think they already know. Ayan, yung acne attitude. Sa rich mindset, ayan, constantly learn and grow. Patuloy lang sa pag-aaral at pag-a-apply ng natutunan. Okay? Next natin. Ayan, so the importance of training ulit. Training helps you develop 100% belief in the system. Okay, tama ba? Pag meron kang alam, pag nag-share ka ng negosyo, okay, syempre, meron kang belief, okay, or pinapaniwalaan mo kung ano yung natutunan mo or kung ano yung nalaman mo. Meron kang 100% belief kasi mamaya sasabihin sa'yo ng prospect mo, effective ba yung mga products? Yung papayat ba talaga ako dyan? Or puputi ba talaga ako dyan? Sasabihin mo, ay hindi ko alam eh. Siguro, mag-a-avail kaya yung prospect mo ng products natin? O di kaya bibili kaya siya ng kape? Malamang sa malamang hindi yon kasi ikaw mismo na part ng company, wala kang tiwala sa products natin. So definitely, hindi rin maniniwala yung taong sinesharean mo. So, ang importante dito sa pag-a-attend natin ng trainings, sa pakikisilamuhan natin sa mga partners natin, malalaman natin na yung products natin, super effective. Okay? Yung mga board of directors natin, ayan, sobrang lulupit. Okay? So, nakukuha po yan lahat sa pag-a-attend ng training. Ayan. So, meron din tayo dito, steps in attaining your dreams. Okay? So, dito po sa negosyo natin, wala po siyang overnight success. Na ibig sabihin na pag ngayon, nagpadala ka ng pang-member mo, kinabukasan, paggabi, pagkatulog mo, kinabukasan, yayaman ka na kagad or mayaman ka na. Okay, so wala po ganong klase, wala po ganon sa business na ginagawa natin. Or kahit sa labas, wala namang ganon, di ba? Walang overnight success. So kailangan, intindihin natin na pag pumasok tayo sa ganitong business, meron tayong pagdadaanan. Okay, so ngayon, isa-isahin natin to kung ano ba yung mga pagdadaanan natin pag pumasok tayo sa ganitong klaseng business. Kung gusto mong makuha yung pangarap mo, ano ba yung kailangan kong pagdaanan? Hindi naman kasi pwede na pagka-join mo ngayon, kinabukasan, meron ka ng sasakyan, meron ka ng bahay, kasi yun yung gusto mo, di ba? Meron ka na kaagad savings. Okay, in your dreams lang yun, pangarap lang yun. Pero sa reality, meron kang kailangan mo na gawin or meron tayong proseso, meron tayong proseso na kailangang pagdaanan. So, ito yon, isa-isahin natin kung ano ba yung mga proseso na yon. Okay. So, dito, nag-i-start yung journey natin sa pagkuha ng pangarap natin once na naka-avail tayo ng package ng Dow Elevate. Ayan. So, ikaw yan. Naka-avail ka na ng package, na-register ka na, mag-i-start na yung journey mo sa pagkuha ng pangarap mo. So ano yung pinakauna nating step para makuha natin yung pangarap natin? Una dito, kailangan meron kang GLLA or Good Listening and Learning Attitude. Kailangan mong makinig sa mga sponsor, sa mga upline, sa mga coaches, sa mga mentors na nag-guide sa'yo or nagtuturo sa'yo kung paano gawin yung business. Okay? Dapat yes, upline. Sabi ko nga dito, hindi basihan kung anong napag-aralan ng sponsor mo or ng upline mo, as long as tama at alam mo na makakatulong sa'yo kung ano yung tinuturo niya sa'yo, kailangan mong makinig or mag-yes apply. Okay? So, ang next, ano yung sunod doon pag nakikinig ka sa apply mo? Ang next dito, syempre, pag nakikinig ka, nakaka-attend ka ng mga trainings, natututo ka. Tama ba? Kung paulit-ulit kang nag-a-attend ng training, malamang sa malamang may tatatak niya sa utak mo, may matututunan ka dyan. Paunti-unti, konti-konti man siguro, ngayong Tuesday, ang natutunan ko lang, sa ganitong business pala, yung unang magre-reject sa akin is yung family ko. Yung unang inisip ko na mag-join sa akin or susuporta sa akin, sila pala yung unang magre-reject sa akin. Diba? Kung yan yung natutunan mo ngayon, well, good, maganda yan.
Sa next training, ang matutunan mo naman, kailangan pala sa business, kailangan pala mag-focus. O, di ba? So, ayun, paunti-unti, hindi naman ibig sabihin na pag naka-attend ka kasi ng training, lahat na kaagad yun, or lahat na ng topic kaagad nila is alam mo na kaagad. Okay, matututunan natin yan paunti-unti sa patuloy or sa constant na pag-attend natin ng training. So after nun, pag natuto na tayo sa negosyo, kung paano gawin, kung ano yung mga products natin, ang sunod naman na doon is magtuturo na tayo or magti-teach na tayo. O sino yung mga tuturuan natin? Siyempre, ikaw, part ka ng company natin. Okay? Share mo yung negosyo sa mga kapitbahay mo. Yung mga tao na hindi mo kakilala pero nagtiwala sa'yo, bumili din ng package. So, ang gagawin mo na, kailangan mo rin silang turuan. Hindi pwede na iaasa mo pa yung pagtuturo dun sa nasyaran mo ng negosyo sa upline mo. Paano pag yung upline mo sobrang daming grupo na? So, kailangan dito, kung ano yung natutunan mo sa pag-a-attend ng trainings, coming leaders mo or sa mga leaders mo pag meron ka na ngayon. Okay, so sabi ko nga, kaya napaka-importante ng pag-a-attend ng training. Kasi paano pag hindi ka nag-a-attend ng training at may mga leaders ka na, anong ituturo mo sa kanila? Diba? So wala kang maituturo pag wala kang natutunan. Ayan, so pag naturuan mo yung mga leaders mo, ayan, so naduduplicate ka na. Thank you sa electric fan. Ay, mainit. Ayan, so syempre, pag naturuan mo yung mga leaders mo, ang next na dyan is duplication or duplicate. Ayan. So pag na-duplicate mo yung leaders, paano ba yung tinatawag na duplicate? Syempre, pag tinuruan mo yung leaders mo, sabihin mo, ganito yung pagpe-present, ganito yung products natin. Okay, or halimbawa, nag-presentation. Instead na ikaw lahat gawa nun, yung product demo, marketing plan, tapos sharing, instead na ikaw lang gagawa nun, pag may mga leaders ka na, pwede mo nang i-duplicate yung sarili mo. Pwede na yung isa, pwede siya na yung mag-product demo, yung isa, pwede na siya yung mag-marketing plan, ikaw na lang ang gagawa ng sharing. So, mas madali yung pagkuha nyo ng pangarap nyo, pagtulong-tulong. Lalo na pag naduduplicate na natin yung sarili natin. May kasama na tayo na gagawa ng negosyo natin. Kasi mahirap naman lagi-lagi, nag-isa ka na nga sa trabaho. Pagdating na naman sa ganitong klaseng negosyo, mag-isa ka na naman. So, mahihirapan ka talagang makuha yung negosyo natin, ay yung pangarap natin. So, kailangan, ina-apply natin lahat ng trainings natin para ma-duplicate natin yung sarili natin. So, yun naman yung pinaka-goal natin. Ma-duplicate talaga yung sarili natin para hindi habang buhay, mag-isa tayo. Tama ba? Or may gusto dyan mag-isa lang? Ayaw ng kasama. Yan. So, next natin, syempre, pag naduduplicate natin yung mga leaders natin, ayan. So, ang next naman na dyan is, nade-delegate naman natin sila. Okay? So, hindi mo na mamalayan, isa mo lang, magiging dalawa, magiging tatlo. Yung nagagawa mo na mag-present, mag-product demo, mag-share, yung mga leaders mo, pag natutunan nila yan sa'yo, sila na rin yung gagawa. So, kumbaga, yung isa, nung una, mag-isa ka lang, pero ngayon, nag-times 2 ka, nag-times 3. Parang, paano yan, ang tawag doon? Ayan. So, hindi ka na lang mag-isa. Kumbaga sa isang araw, imbes na 8 hours mo lang gagawin yung business, since meron ka ng kasama, meron ka ng, halimbawa, may dalawa ka ng leader, na-delegate mo yung sarili mo sa kanila. So, 8. So, 8 times 3, meron kang 24 hours na ginawa yung business. Kasi hindi lang naman na ikaw, meron ka ng dalawa. Okay? Magagawa mo yan pag maduduplicate saka madedelegate mo yung mga leaders mo. Okay ba? Okay, so after ng delegation, ang next naman natin dito is multiply. Ayan, so given na. Pag naduduplicate mo yung mga leaders mo, nade-delegate mo yung mga tasks sa kanila, sa pag-represent, sa marketing plan, sa pag-share, malamang sa malamang yan, magmumultiply yan. Diba? From isa, magiging 2, magiging 4, magiging 8. Hindi mo na mamalayan sa DTC mo na hindi mo na makita yung mga nasa pinakailalim kasi sobrang dami. Okay? At pag nag-multiply yung network mo, ang mangyayari yan, makakapag-create ka ng malaking network. Ang maganda dyan, hindi lang sa Pilipinas, pwede sa iba't ibang country, sa Asia, sa Africa, pwede pang continent. Diba? Africa, continent. Europe. Okay? So, pwede tayo makapag-build ng malaking network sa kahit saan mo gustong country.
pwede ka pong makapag-build ng network, lalong-lalo na sa bago nating company. Ang laki po ng potential na pwede tayo makapag-build sa iba't ibang country, hindi lang dito sa Asia, kundi sa Middle East, ayan, sa Africa, ayan, kahit mga ibang lahi. Okay? And syempre, pag malaki na yung network mo, given na po yan na magkakaroon ka ng income na kahit ayaw mong kumita, sabihin mo, tama na. Okay, tigil na kayo sa pag-encode. Hindi pwedeng mangyari yun. Diba? Kasi syempre, marami pa rin namang gustong gawin yung business natin. So, tuloy-tuloy pa rin po yung income. Kahit tulog ka, pwede kang kumita. Okay? Kahit nagbabakasyon ka, yung income mo tuloy-tuloy pa rin. Gumagastos ka sa pagbabakasyon mo, pero pag uwi mo, pag-check mo ng DTC mo, meron ka pa rin income. O di may gagastusin ka ulit. Tama ba? And syempre, pag kumikita ka na, yan na yung time na pwede mo nang makuha yung pangarap mo. Ano pang pangarap mo? Makapag-forward sa Pilipinas, makapag-ipon. Ayan. So, pwedeng mangyari yan. Bumili ng sasakyan, batang-bata mo pa, di ba? Naka-sports car. Lupit, lalo na sa mga kabataan natin dyan. Di ba? Makapagpatayo ng bahay. Ayan. Or anything na pangarap mo, pag may pera ka, pwede mo nang makuha lahat. Okay ba? So, yun po yung proseso na kailangan nating intindihin at kailangan nating pagdaanan para makuha natin yung pangarap natin. Hindi yung pag nag-join ka, ay, okay na, bahala na dyan si apply. Siya na mag-workout. So, hindi pwede yun. Okay? Kailangan gawin mo yung part mo sa business natin. Yung sponsors natin, yung applies natin, andyan para mag-guide sa atin. Pero hindi ibig sabihin nun na sila yung gagawa yung pangarap natin. Okay? Ayan. So, clear pa to? Steps in attaining your dreams. Okay. Okay, so yan yun. So, next natin, ang pag-uusapan natin, bakit network marketing ang magandang negosyo, lalo na sa panahon ngayon. Okay, so ayan, kasama yan sa discussion natin. So, unang-una, sabi dito, network marketing is the system of moving products from the factory to the consumer through an organization of users, retailers, and network builders. A referral business that allows leveraging in order to have a residual stream of income, and last, selling directly by word of mouth approach. Okay, so bakit network marketing? Okay, so sabi dito, ang definition ng network marketing is yung yung movement ng products. Halimbawa, yung shampoo natin. Okay, for example lang, sa shampoo, yung, ano bang brand ng shampoo? Rejoice, Palmolive. Ayan. So, halimbawa, yung Palmolive. Okay? Di ba yung Palmolive, pag nanggaling yun sa manufacturer, ang price lang nun, mga nasa siguro, piso lang. Or dos. Okay? Yun yung price na paglabas na sa factory. Pero after dun sa factory, di ba, may mga middleman pa yan. May mga, atawag doon? Wholesale, tama. May mga wholesale na bumibili doon sa factory. O di, ang gagawin nila, pag binili nila yon, ang gagawin nila, papatungan nila yon. So, yung 2 pesos natin, ay yung 2 pesos sa pagbili ng product doon sa factory, magiging 3 pesos na yan pagdating sa wholesale. Okay? After ng wholesale, ang gagawin, meron pang mga middleman na bibili ulit noon para maibenta yun sa consumer. So, ang mangyayari yung from 2 pesos, magiging 3 pesos, magiging 4 pesos, 5 pesos. Pagdating sa consumer na, di ba, nasa store pa. Pag nasa store pa, pag bibilhin pa ng mga mini store, dadagdagan pa nila or papatungan nila. So pagdating sa atin, pag binili natin yung isang shampoo, 2 pesos lang ang pagkagawa ng sa factory. Pagdating sa atin, magkano na? 7 pesos, 8 pesos, malupit pa, may 10 pesos pa. Di ba? Isang shampoo lang yun. Okay? Pero sa network marketing, sa ganitong klaseng negosyo, yung products natin, direct po siya from the factory. Okay, halimbawa, yung product natin na mangosteen, okay, diretso po na nanggagaling yung products natin sa mismong factory. So wala po tayong wholesale na ginagawa or wala pong mga middleman na bumibili ng mga products natin at ibebenta sa atin. Okay, kaya yung price ng products is yun talaga yung pricing dun sa manufacturing. Okay, wala po siyang patong, kumbaga. And dito pa, mostly yung mga products kasi sa labas, okay, may mga endorsement.
Di ba? Sa Palmolive, sino bang endorser doon? Si Julia. Di ba? Julia Barreto. Hindi ako nagkakamali. Okay. Di ba may mga endorsement, may mga palabas pala sa TV. Okay, kasi baka magtataka kayo, bakit yung mga products natin, yung Sip to Feed, yung Grace, yung Mangosteen, napakaganda, super effective, pero bakit hindi natin siya ginagamitan ng mga, hindi natin sila ginagamitan ng mga artista? Eh, pwede naman. Di ba? So, hindi natin sila ginagamitan ng mga artista kasi instead na babayaran natin yung mga artista ng milyon, definitely, milyon yung bayad sa kanila or 100,000 or 500,000. Instead na ibibigay sa kanila, why not, yung commission na lang na yun, ibibigay na lang yun sa mga distributor na siyang nagbebenta or share ng benefits ng products natin. Okay? So, yun po yung network marketing. Okay? So, selling directly by word of mouth. So, hindi natin siya nakikita mostly sa TV o di kaya sa radio. Kasi mostly, ang mga endorser natin dito is yung mismong mga resellers ng Dow Elevate. So, tayo po yung mga yun. Ayan. So, pag ikaw nag-posting sa Facebook regarding sa products natin, so endorser ka ng products natin. Pag may bumili sa'yo, may commission ka. Okay? So, direct sa'yo yung commission. Okay? Ayan. So, networking, scam or scheme. Okay? So, mostly sa atin or sa labas or siguro sa atin nung una, nung senior sa atin na, oh, ganito, meron akong share sa'yo. Yung business ko is networking. Siguro yung unang mong yung unang pag naisip mo is scam yan. Diba? Ay, scam yung networking. Kasi sobrang daming networking din na scam ng ibang company. Okay? So, according kay Donald Trump, entrepreneur and author, networking, just like any other corporations, follow the same structure. Okay, so kahit saan ka pumunta, government employees or government offices, ang structure lang din nila is pyramid. Tama ba? Wala yun. Okay, pyramid lang din yung structure nila. Diba? From the president to the vice president, sa mga managers, supervisors, saka sa mga corporate files dun sa ilalim. So, ganun lang din, pababa. Naka-triangle din siya. Okay, so Donald Trump, sabi niya ulit, networking, just like any other corporations, follow the same structure. The only difference is that in the corporate world, the CEO generates income from the effort of each person below, then the workers who do not have the opportunity to earn as much as the CEO. Okay, so kung i-compare natin, kasi since nagkaroon to ng comparison, okay, sa corporate world or sa mga offices or sa kung may mga empleyado dito, okay, so sino ba yung kumikita ng malaki dyan? Yung mga boss nyo ba? O yung mga CEO nyo ba? Diba? So definitely sila talaga yung kumikita kasi sila yung andun sa taas. Yung mga nasa pinakailalim ng mga staff, so, hindi sila ganun kumikita ng malaki at hindi nila pwedeng lagpasan yung kita ng CEO o di kaya ng mga manager o di kaya ng mga supervisors o ng mga vice presidents. Di ba? Hindi nila pwedeng kitain yung ganung income. Pag kumikita yung president yun ng 100,000. So, yung mga nasa pinakailalim, hindi nila pwedeng kitain yun. Di ba? Pero sa business natin, ayan, sa networking business, kahit ikaw yung nasa pinakadulo na, kung ikaw yung pinakamasipag, okay, pwede mong unahan yung income ng sponsor mo or ng taong nag-invite sa'yo. Diba? So, kung yung sponsor mo, papetiks-petiks lang, o di kaya, hindi siya seryoso sa negosyo, pero pag ikaw, na na-share niya ng business, seryoso ka naman, kahit na una pa yung sponsor mo, kung mas mabilis ka makapag-create ng left and right group mo, mas mabilis din yung, mas malaki yung kikitain mo dun sa sponsor mo. Okay, so ganoon po kaganda nun, kasi dito hindi naman tayo naka-base kung sinong nauna. Okay? Ang pan natin dito is kung sino yung seryosong gawin yung negosyo. Sila talaga yung unang kikita sa business natin. Okay ba? Ayan. So, fair business tayo dito. So, kung ano yung opportunity na nasa sponsor mo, ikaw din, gano'n lang din po siya.
Okay, so pyramid lang yung gamit nating structure para mas madali lang natin i-explain. So ang hirap naman kasi pag pataas yung mga iba, pababa, di ba? Ang gulo-gulong mag-explain pag sa may mga prospect ka, tapos gawin mong triangle, square, below. So ang hirap naman mag-explain ng ganon. So ginawa lang natin siya na triangle para mas madali siyang explain. Okay ba? Pero hindi po siya scam. Okay? Next natin. So bakit networking or network marketing ang pinakamagandang business lalo na ngayon? Okay, so nagkaroon tayo dito ng comparison sa employment, sa traditional business, at sa network marketing. Okay. Regarding sa investment, okay, sa employment, ayan, sa mga katulad ko, nag-aral ng 16 years. Diba? Bago tayo makapag-apply ng work, ang requirement sa atin, kailangan makapagtapos ka ng college. So, meron tayo from elementary, from kindergarten, ayan, may tuition fee na yun, from kindergarten until college. Ayan, malupit pa niyan kung nag-masters ka pa. Ayan. So, 16 years. Magkano yung binayaran mo pag nagko-compute ka? Diba? Sobrang laki yung nagastos mo, abot more than 1 million yung investment mo sa employment, bago ka makapaghanap ng work. Okay? Sa traditional business naman, ang requirements naman dito, pag malaki yung capital mo, mas malaki yung income mo. Tama ba? Kung mas malaki na, kung mas mababa naman yung capital mo, mababa din yung pwede mong kitain. Okay? Sa network marketing business naman, yung ginagawa natin, mababa yung capital natin, which is 8,980. Pero yung pwede natin kitain dito sa isang package lang, pwede tayong kumita ng maximum 24,000 per day sa isang package. Okay? So, makikita natin yung difference pag sa networking, sa traditional, tsaka sa employment. Di ba? Saan ka nakakita ng isang negosyo na 8,980 lang yung nilabas mo, pero ang pwede mong kitain is 24,000 per day or 720,000 per month. Diba? So, dito lang po sa network marketing business po. Okay? Next natin, overhead expenses, yung mga gastos na na-encounter natin. Pag sa employment, syempre, pag namamasahe ka, ayan, so kailangan mo din kumain. Ayan, so meron gastos dyan. Sa traditional business, etong malupit, kailangan mo magrenta. Diba? Kailangan mong bayaran yung mga staff mo, yung bills ng office, yung office supplies na kailangan, yung mga business permit. So, ang dami mong kailangan mo, lalo na pag nagpapatayo ka pala, marami pang mga requirements ang kailangan mong gawin. So, makakagastos ka talaga dyan ng malaki bago ka makapagtayo ng traditional business. Sari-sari store man yan, or any kind of business. Okay? Sa network marketing, meron din naman din tayo. Siyempre, gagastos din tayo sa pamasahe and sa pagkain. Okay? Next naman, ano naman yung risk sa employment? Ayan, so stable naman. Yung sa employment, yun nga lang, yung income natin, same lang din. Kahit gaano po tayo kasipag, kahit every day nag-overtime ka sa work mo, yung income mo or yung sahod mo, ganun pa rin siya. Hindi siya tumataas. Diba? Kahit wala kang absent, kahit sobrang aga mo everyday na pumapasok, yung income mo, ganun pa rin siya. Kung magkano yung dineclare ng amo mo or ng boss mo, ganun pa rin yung kita mo. So, kapag sinabi niyang 10,000 lang ang kita mo sa isang buwan, 10,000 lang talaga siya. Wala siyang dagdag kahit sobrang sipag mo pa. Okay, sa traditional business naman, ayan, so very risky. Pwedeng malugi. Pwedeng yung investment mo, pwedeng hindi agad bumalik sa'yo. Ayan. Sa network marketing naman, ayan, so medyo mababa lang yung risk dito. Bakit? Kasi the moment pa lang na nagbitaw ka ng 8,980, may bumalik na kagad sa'yo na products, which is more than pa dun sa binigay mo na dun sa binayad mo dun sa package mo. Kasi 8,980 yung package natin, ang babalik ka agad sa'yo is 10,500. So more than agad dun sa binalik mo. So very mababa yung risk dito sa business natin. So kumbaga parang bumili ka lang na relos dun sa store or bumili ka lang ng cellphone. Diba? Hindi ka naman nanghingi na may negosyo bang kasama pag bumili ako ng cellphone. So hindi ka naman nagtanong ng ganun. Diba? Pero dito, pag bumili ka lang ng package, ayan, so meron ka na kaagad business pa na pwede mong gawin. Okay? So next, skills, employment skills. Ayan, may mga trainings din naman yan. Kailangan mong pag-aralan, kailangan kang umattend ng mga seminars pagdating sa employment. Kailangan hasahin mo din yung knowledge mo regarding sa kung anong ginagawa sa employment or sa trabaho na papasukin mo.
Sa traditional business, ayan, so kailangan mo din meron kang business skills. Paano mag-manage ng tao, paano mag-manage ng negosyo mo, paano mag-manage ng financials. Ayan, so marami din kailangan matutunan. Sa network marketing naman, ayan, so ability to relate to others. Ayan, so even the illiterate. Diba? So dito is dapat marunong kang makipagkapwa-tao. Kasi people, business tayo. So kailangan nating makipag-usap sa tao. 'Di ba? May mga times nga kahit hindi mo pa napepresentan pero alam niya kung anong ginagawa mo, nagjo-join ka agad sila, hindi mo pa na-discuss yung business. Kilala ka lang nila na mabait or masipag or matulungin talaga. 'Di ba? Although may mga skills din naman tayo na kailangan pero given na sa atin yun sa network marketing business. Okay? So even the illiterate, kahit nga yung mga hindi nakakapagsalita, may mga leaders, may leader, ayan, ako mismo pala. May leader ako dati, di ba? Hindi siya nakakapagsalita. Mute and deaf. Pero sumali siya sa business, naintindihan niya yung negosyo natin. So, how much more tayo na merong, or kompleto tayo. So, mas madali talaga natin i-share yung business. Okay? So, regarding naman sa time, ayan, so employment, 12 hours. Bakit 12 hours? Kasi 8 hours yung pasok, pero hindi naman 8 hours yung pasok mo eh. Pag 8 a.m. yung start ng work mo, kailangan mong gumising na yan ng 6 a.m. o di kaya 5 a.m. para 5 a.m. para mag-start. 'Di ba? Pagkagising mo, kailangan mo magluto, kailangan mo mag-commute. At 8 p.m., 8 a.m. makakating ka na sa work mo. Pagdating naman ng hapon ulit, ayan, magko-commute after mo ng work, magko-commute ka ulit. Ayun. 'Di ba? So hindi siya sakto na 8 hours yung trabaho. So aabutin ka ng mga 12 hours. Pagdating naman sa traditional business, no work, no pay. Halimbawa, yung sari-sari store. Okay? Yung sari-sari store mo, pag nag-close ka, pag close mo yung store mo, ibig sabihin, wala ka ding kita sa araw na yun. Siyempre, nagsarado ka. Sinong bibili sa'yo pag nagsarado ka? So, wala kang kita. So, kailangan mong magbukas para meron kang income na papasok. So, sa network marketing, time freedom, meron tayong nakakasave din tayo ng oras. Okay? Time freedom, lalong-lalo na pag nakapag-build na tayo ng network natin dito. Okay? Pwede mo nang gawin kung ano yung gusto mong gawin kasi na-duplicate mo or na-leverage mo na yung sarili mo sa iba. Okay? Ayan. So, saves time, ibig sabihin, hindi mo kailangang umabot ng 60 years old, which is yung retirement. Di ba sa employment, kailangan mo abutin yung 60 years old para makapag-retire ka. So dito sa network marketing, kahit sobrang bata mo pa, pag maaga ka pang nakapag-build ng network mo, may experience mo na kaagad yung time freedom. Di ba? Huwag mo nang antayin na pag 60 years old ka pa, tsaka ka magre-retire, tsaka pa lang mamamasyal. Ang hirap ng magpanon, ang hirap ng mag-beach. Di ba? Ang hirap mag-bikini. 60 years old ka, magbibikini ka pa ba? Di ba? So, hindi mo na magagawa yun. So, dito sa networking, bata ka man, is pwedeng-pwede ka pa rin makasave ng time. So, instead na ilalaan mo yung oras mo sa pagiging empleyado, yung time mo, 2 to 3 years, 5 years, ibigay mo sa negosyo, seryosohin mo, after nun, pwede mo nang makuha yung mga gusto mo. Diba? Pwede ka na makapag-travel, may income ka na, given na. Okay? So, probability to achieve one's dream, ayan sa employment, very low. Bakit very low? Kasi syempre, kung sakto-sakto lang yung sahod mo everyday, cycle lang nun every month, yung sahod mo, yun lang din nakukuha mo every month. So definitely, hindi ka pwede makapag-invest sa ibang business kasi sakto-sakto lang yung sahod mo. Ganun lang every month. Diba? Sa traditional business naman, relative to the success of the business, ayan, so kung naging successful yung negosyo mo, good siya, okay? Pag nagtayo ka ng store, pag wala kang kalaban doon or walang nagtayo na katabi mo, magiging successful yung business mo. Yun nga lang, pag may mga malalaking company or may mga malalaking store or department store na nagtabi sa doon sa tumabi doon sa store mo, malamang sa malamang magiging failure yung business mo. Okay? Sa network marketing naman, very high. Ibig sabihin, pwede mong makuha yung success mo dito sa ganitong klaseng business. Okay? Ayun. So, yun po, bakit kailangan natin gawin yung network marketing. Ayan, so malapit na tayo. Ayan, so congratulations kasi part po tayo ng napagandang mundo.
Tinagalog na. Welcome to the wonderful world of Dow Elevate. Ayan. What makes Dow Elevate the right company for you? Okay, bakit nga ba Dow Elevate yung napakagandang opportunity na para sa'yo? Okay, so unang-una, i-discuss natin, you can apply the law of leverage. So dito nga yung sinasabi ko kanina na pwede nating i-duplicate yung oras natin, yung time natin, yung effort natin sa ibang tao. Diba? Pag nag-join tayo or sumali tayo dito sa business na to, aralin natin yung business, i-share natin din yung business sa ibang tao. Pag nag-avail sila ng package, tuturuan natin sila, yung 2 taon na na-share natin, ganun lang din yung gagawin natin sa kanila. Mag-share lang din sila ng business, kukuha sila ng 2 tao under nila, lalaki at lalaki na yung network mo. Okay? So, dahil yun sa law of leverage. Okay? So, ang next naman natin dito is you can be your own boss. Okay? So, ikaw yung boss dito. Okay? Walang magsasabi sa'yo na, ay, ang tanga-tanga mo kasi hindi ka hindi mo nagagawa yung trabaho mo. Okay? So, walang magsasabi nun sa'yo. Diba? May mga bosses kasi na gano'n, sobrang higpit, sobrang iba yung mga sinasabi nila. Okay? Pero dito, lalo na pag kumikita ka, ikaw bahala ikaw yung boss dito. Okay? Next is portable business. Ano ba yung portable business? Ibig sabihin is pwede mong gawin yung business kahit saan ka. As long as alam mo kung paano i-present, alam mo yung products natin, alam mo yung marketing plan natin, madali mo lang siyang i-share. So kahit nasa batch ka, okay, or may nakamit ka lang ng mga kaibigan, or kahit hindi mo kakilala, pwede mong i-share sa kanila. Diba? Pwede mong sabihin na ganito yung business mo, may ballpen at papel ka, magbilog-bilog ka lang, pwede pa rin silang mag-join sa negosyo. Okay, ganun po kaganda yung negosyo natin. Portable, hindi mo kailangan i-open everyday yung store mo. Okay, hindi mo kailangan na dalhin yung mga products mo. Diba? Kasi kung kung sari-sari store, yung negosyo mo, diba? Hindi mo naman pwede na dalhin lahat ng tinda mo pag pupunta ka or pupunta ka sa isang lugar. Diba ano yun? Diba, dadalhin mo lahat yung mga kape. Diba, ang hirap naman nun. Pero dito sa business natin, kahit saan ka nga, basta alam mo kung paano i-present ang negosyo natin, meron at meron pa rin sasali sa'yo. Okay? Ang next naman dito, family business. Ayan, so napakaganda na hindi lang ikaw yung part ng company. Ayan, so mas maganda isali mo din or share mo din sa family mo. So sa amin, ayun, ginagawa namin siyang family business. Almost all sa amin is part ng Dow Elevate. Ayan, so 3 kaming full-time sa business natin. So ginagawa namin siya as family business. Yung iba part-time ginagawa. Okay, so ganun po kaganda yung negosyo natin kasi dito hindi lang ikaw yung kikita, kundi pati rin yung mga kapatid mo, ayan, pinsan mo, parents mo. So, iba yung income mo, iba rin yung income nila. So, iba yung family nyo pa ganun, di ba? May sarili-sariling pera. Pupunta tayo ng ganito, kaya lahat, hindi yung lagi-lagi na lang. Pupunta tayo ng Boracay, ay, ikaw na muna magagastos. Di ba? Ikaw muna gagastos kasi ikaw naman may pera. Diba? So, maganda dito, isali natin yung mga family natin, anak natin, ayan, para ma-enjoy din nila yung pwedeng mangyari sa atin pag naging successful tayo. Okay? So, ang next is helping business. So, dito is, hindi mo gagawin yung negosyo natin mag-isa. Lahat tayo is tulong-tulong natin gagawin yung business. May mga sponsor ka, may mga kasama tayo sa grupo. Ayan, lahat tayo dito. Isa lang yung grupo natin, Ultimate Warriors International. So, tayo lang din yung magtutulungan para makuha natin yung negosyo natin. Kung sa trabaho mo, ikaw lang mag-isa kasi hindi mo pwedeng i-share yan sa mga kasama mo kasi pag sinare mo yan, mahati din yung sahod mo. Tama? Dito sa negosyo natin, hindi po ganun. Okay? So, tulungan tayo dito kung hindi ka pa marunong mag-present, kung bago ka pa lang. So, pwede mo kausapin yung sponsor mo, tutulungan ka sa presentation pag may mga kakilala ka na gustong gawin yung business natin. Okay? Or may nag-i-inquire sa'yo. So, patulong ka habang wala ka pang gaanong alam or hindi mo pa alam mag-present sa mga kausap mo. Okay? So, kung sino yung mga kasama natin ngayon sa Zoom, ayan, so pwede kang manghingi ng tulong. Okay? Tutulungan ka nila, tuturuan ka kung paano gawin yung negosyo. Okay? So, yun, helping business po tayo. And yung pinaka-last, syempre, ang pinakamalupit dito is nasa pioneering stage yung company natin. Tama? So,
Ayan, less than 3 months pa lang tayo nung nag-launch tayo noong April 24. So, ibig sabihin, yung company natin is nasa pioneering stage. So, ito yung napakagandang time na gawin talaga natin yung business. Kasi sabi ko kanina, pwede tayong makapag-create ng iba't ibang grupo or iba't ibang leaders sa iba't ibang country. 'Di ba? Sa inyo, sa lugar nyo, pwede ka makapag-create ng sarili mong BCO or pwede ka mag-create ng office, mag-open doon ng office kasi wala pang office branch out yung company natin sa Philippines. Yung head office pa lang natin lang dito sa Pasig ang meron, 'di ba? So, yun yung napakaganda, pioneering stage. Kaya kailangan sabayan natin yung company natin sa pioneering stage. So, focus and be serious lang tayo sa ginagawa nating business. Okay? So, yun lang. I think yung topic ko. Ayan. So, thou elevate with God, all things are possible. So, I hope marami po kayong natutunan sa topic ko ngayon. And, ayun. So, lahat ng natutunan nyo, i-apply nyo lang para mas mabilis tayo magkaroon ng resulta sa negosyo natin. So, thank you so much and back sa ating mga manunod na host. Ayan, so grabe, ang ganda ng topic ngayon. Isa sa